So dun sa mga nahihirapan sa nasundan yung video ng pagbilan sa EW1200G Pro, yung sa pag-setup ng guest SSID para sa Vendo. So ito dun sa EW1800 naman, same lang naman. Ang kailangan lang natin makuha doon is yung paano i-switch sa desktop mode. So ito yan, naka-repeater plus VLAN, yung aking EW1200G Pro. Ano daw? EW1800GX pala. Sa ano pala, EW1200 nga pala to. Huwag nating galawin yan. Ito naka-reset na pala siya. So, kala ko naka-repeater pa rin. Nireset ko nga pala kahapon. So, ayan, connecting siya. Wait lang mag-connect. Wala kasing internet. Kaya connecting lang yan. Asan na? Ayan. So, pag dito siya sa default, browser wala. Wala siyang anong tawag dito. Kailangan i-use as is para hindi siya mag-disconnect. Punta tayo sa Google Chrome. Yan. Ang ita-type lang is wag ng IP address. Kasi yung iba hirap na hirap sa IP address. So ito, wag muna natin siyang i-desktop site. Yan. Tanggalin muna natin yan. So ayan, di siya naka-desktop site. Yan. Paano nyo makikita yung IP address ng router na pinasok nyo? Ayan lang. Ganito lang kasimple. Ayan. Ito yung IP address niya. Ayan, gateway. Yung gateway. Yun ang IP address niya. So sa case ni Ruigi, yan na lang i-type nyo. Mas madali. ruigi.cn para mapasok nyo agad. Same lang yan dito sa IP address na nakita. Parehas lang yan. Kaya lang dyan, hirap kasi siya. Mas mabilis kasi doon sa hostname. Kaya yun ang ginagamit. Mas mabilis mag-config. Yan. So dito, wag nyo i-click yung auto upgrade. Click nyo lang yan, configure. So yan, may wizard. Perform without a cable. Next. Wala kasing internet to, kaya ano. Ganun lang siya. Ayan. Lagyan natin ng password, syempre. Same lang. Tapos dito, ang nilalagay ko ay Philippines. Bahala kayo, pwedeng China, pwedeng kung ano. Basta ako yan ang lalagay ko. So, hintayin lang natin. Change pass. Nadi-disconnect yan. So, ayan, nagko-config po siya. Ayan, reconnect na. Ay, nag-ano na. Nalagyan na siya ng password. Tagal lang mag-connect dahil gawa nga ng walang internet. Kaya ganyan siya. Failed daw. Natural lang nga kasi nagre-reload yung config. Hintayin lang natin makapasok.
May sinusubukan kasi akong script dito, kaya ganyan, medyo matagal siya. Yan, pasok na. Siyempre, keep wifi connection para hindi mag-disconnect. Manage router, ayan. Pumasok na yung 192.168.180.1. So, ayan, hindi siya naka-desktop site. Ayan. Ito yung, dito yung nahihirapan yung iba. Ayan lang, more. Tapos, switch to PC view. Boom. Ayun na. Ayun na yung more. Ayun yung wifi. Mas maganda pa rin kasi nakaganyan. Yan ang talaga. So, ayun na yung guest wifi. Ito lang po ang pinapalitan pag naka-VLAN config na yung inyong Ruigi. Sa guest kayo maglalagay ng SSID. Para ito, yung pinaka-backdoor nyo. Kung halimbawa man, magto-troubleshoot kayo, may access pa rin kayo sa router na hindi dadaan sa vendor. For example, yung vendor nyo hindi pa naka-VLAN, i-VLAN nyo. Papasok muna kayo dito sa main SSID para makita nyo yung mga clients. Makikita nyo din yung mini PC nyo or OPI PC, RPI. Makikita nyo yung IP address. Yun yung papasukin nyo para ma-reconfig nyo yung mga vendor. So yun lang po at sana malinaw na yung pag-config ng guest SSID para sa Ruigi VLAN setup.